Ano't nakaupong mag-isa ang bayan na puno ng mga tao. Siya ay naging parang isang bao na naging dakila sa gitna ng mga bansa. Siya na naging prinsesa sa gitna ng mga lalawigan ay naging mamumuwis. Siya ay umiiyak na lubha sa gabi at ang mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng mangingibig sa kanya ay walang umaliw sa kanya. Ginawan siya ng kataksilan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sila'y naging kanyang mga kaaway. Ang Huda ay pumasok sa pagkabihag dahil sa pagdadalamhati at sa kabigatan ng paglilingkod. Siya'y tumatahan sa gitna ng mga bansa. Siya'y walang masumpungang kapahingahan. Inabot siya ng lahat na manghahabol sa kanya sa mga gipit. Ang mga daan ng Siyon ay nangagluluksa, sapagkat walang pumaparoon sa takdang kapulungan. Lahat niyang pinto ang bayan ay giba. Ang mga saserdote niya ay nangagbubuntong hininga. Ang mga dalagan niya ay nangagdadalamhati, at siya'y nasa kahapisan. Ang kanyang mga kalaban ay naging pangulo. Ang kanyang mga kaaway ay nagsiginhawa, sapagkat pinagdalamhati siya ng Panginoon dahil sa karamihan ng kanyang mga pagsalangsang. Ang kanyang mga batang anak ay pumasok sa pagkabihag sa harap ng kalaban, at nawala ang buong kamahalan ng anak na babae ng Siyon. Ang kanyang mga prinsipe ay naging parang mga usa na hindi makasumpong ng pastulan, at nagsiyaong walang lakas sa harap ng manghahabol. Naalaala ng Jerusalem sa kaarawan ng kanyang pagdadalamhati at ng kanyang mga karalitaan ang lahat niyang naging maligayang bagay ng mga kaarawan ng una. Nang mahulog ang kanyang bayan sa kamay ng kalaban at walang sumaklolo sa kanya. Nakita siya ng mga kalaban. Tinuya nila ang kanyang mga pagkasira. Ang Jerusalem ay lubhang nagkasala, kaya't siya'y naging parang maruming bagay. Lahat ng nangagparangal sa kanya ay humahamak sa kanya, sapagkat kanilang nakita ang kanyang kahubaran. Oo, siya'y nagbubuntong hininga at tumatalikod. Ang kanyang karumihan ay nasa kanyang mga laylayan. Hindi niya naalaala ang kaniyang huling wakas. Kaya't siya'y nababa ng katakataka, siya'y walang mang-aaliw. Masdan mo, O Panginoon, ang aking pagdadalamhati, sapagkat ang kaaway ay nagmalaki. Iginawad ng kalaban ang kanyang kamay sa lahat niyang maligayang bagay, sapagkat nakita niya na ang mga bansa ay pumasok sa kaniyang santuaryo. Yaong mga inutusan mo na huwag magsipasok sa iyong kapisanan. Buong bayan niya ay nagbubuntong hininga, sila'y nagsisihanap ng tinapay. Ibinigay nila ang kanilang mga maligayang bagay na kapalit ng pagkain upang paginhawahin ang kaluluwa. Iyong tingnan, O Panginoon, at masdan mo, sapagkat ako'y naging hamak. Wala bagang anuman sa inyo, sa inyong lahat na nagsisipagdaan, inyong masdan at inyong tingnan, kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan na nagawa sa akin, na idinalamhati sa akin ng Panginoon sa kaarawan ng kanyang mabangis na galit. Mula sa itaas ay nagsugo siya ng apoy sa aking mga buto at mga pinananaigan. Kanyang ipinagladlad ng silo ang aking mga paa, kanyang ibinalik ako, kanyang ipinahamak ako, at pinapanglupaypay buong araw. Pamatok ng aking mga pagsalangsang ay hinigpit ng kanyang kamay, mga nagkalakip-lakip, nagsiabot sa aking leeg, kanyang pinanglupaypay ang aking kalakasan. Ibinigay ako ng Panginoon sa kanilang mga kamay, laban sa mga hindi ko matatayuan. Iniuwi ng Panginoon sa wala ang lahat na aking mga makapangyarihang lalaki sa gitna ko. Siya'y tumawag ng isang takdang kapulungan laban sa akin, upang pagwaray-warayin ang aking mga binata. Niyapakan ng Panginoon na parang pisaan ng ubas
ang anak na dalaga ng Huda. Dahil sa mga bagay na ito ay umiiyak ako. Ang mata ko ay dinadaluyan ng luha, sapagkat ang mga aliw na marapat magpaginhawa ng aking kaluluwa ay malayo sa akin. Ang mga anak ko ay napahamak, sapagkat nanaig ang kaaway. Iginawad ng Siyon ang kanyang mga kamay, walang umaliw sa kanya. Nag-utos ang Panginoon tungkol sa Jacob, na silang nga sa palibot niya ay magiging kanyang mga kalaban. Ang Jerusalem ay parang maruming bagay sa gitna nila. Ang Panginoon ay matuwid, sapagkat ako'y nanghimagsik laban sa kanyang utos. Inyong pakinggan, isinasamo ko sa inyo, ninyong lahat na bayan, at inyong masdan ang aking kapanglawan. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay pumasok sa pagkabihag. Aking tinawagan ang mga mangingibig sa akin, ngunit dinaya nila. Nalagot ang hininga ng aking mga saserdote at ng aking mga matanda sa bayan, habang nagsisihanap sila ng pagkain upang paginhawahin ang kanilang kaluluwa. Masdan mo, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kapanglawan. Ang aking puso ay namamanglaw, ang aking puso ay nagugulumihanan, sapagkat ako'y lubhang ng himagsik. Sa labas ay tabak ang lumalansag, sa loob ay may parang kamatayan. Nabalitaan nila na ako'y nagbubuntong hininga, walang umaliw sa akin. Lahat ng aking mga kaaway ay nangakarinig ng aking kabagabagan. Sila'y nangatuwa na iyong ginawa. Iyong pararatingin ang araw na iyong itinanyag, at sila'y magiging gaya ko. Magsidating nawa ang lahat nilang kasamaan sa harap mo, at gawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa akin, dahil sa lahat kong mga pagsalangsang, sapagkat ang aking mga buntong hininga ay marami, at ang aking puso ay nanglulupaypay.